pag-aaral ng mga eksperto na ginawa sa Purdue University noong 2004, nalaman nila na pag tumitingin ka sa aquarium sa mahabang panahon, ikaw ay nare-relax. Kaya merong isang hotel dito sa Maynila na sinamang aquarium sa dekorasyon ng kanilang mga kwarto. Ang Hotel H2O ay matatagpuan sa Manila Bay. Itinayo ito noong 2009, isang taon makalipas magbukas ang Manila Ocean Park. Sa hotel na ito, magkakaroon ka ng pagkakataon na makapagpahinga habang pinapanood ang isang lumalangoy sa isang higanting aquarium. Hanggang ngayon, kami pa rin ang only aquarium-themed hotel sa Philippines. So, aside sa stay, na ma-experience nila mismo sa room nila yung aquarium, pwede silang pumunta sa Manila Ocean Park, i-enjoy nila lahat ng attractions. Daan-daang uri ng isda ang makikita rito. Sa halagang 5,000 piso, napakaraming klase ng kwarto ang pwedeng pagpilian. Andiyan ang Aqua Classic at Aqua Supreme Rooms, kung saan lumalangoy ang mga Sergeant Major Fish at ang Yellowfin at Angelfish na may mga mahabang palong. Sa Club Aqua Room naman, imbis na mga tropical fish ang makita, mga jellyfish ang palutang-lutang. At kapag madilim, tila nagliliwanag ito at nagbabago-bago ng kulay kapag tinatamaan ng ilaw. Alam niyo bang nauuso na rin ngayon ang tinatawag na aquascaping para itong gardening sa ilalim ng tubig? Inaayos ng mga aquarist ang mga bato at halaman sa loob ng aquarium para magmukhang replika ng isang bundok o gubat. Ang pinakaunang underwater sea resort naman ay ginawa sa Fiji Islands noong 2008. Ang tawag ay Poseidon Undersea Resorts, pinangalan sa Greek god of the sea na si Poseidon. May isang hotel naman sa Bahamas na Atlantis Paradise Island. Ang presyo, 1 million pesos kada gabi. May tuturing na Disneyland under the sea ang Atlantis Paradise Hotel dahil sa dami ng atraksyon sa kanilang water park na kung tawagin ay Aquaventure. Isa na dito ay ang Mayan Temple Leap of Faith. Sa taas na 60 feet o sing taas ng 5 palapag na building, tiyak na maubusan ng hininga ang sinumang magpapadaus-dus dito. Ang isa pa ay ang Mayan Temple Serpent Slide. Ang slide na ito ay diretso sa isang tube na napapalibutan ng aquarium na puno ng mga pating. Ang dambuhalang aquarium naman na The Dig ay nagpapamalas ng iba't ibang uri ng marine species. Kaya ang mga sikat na artista at personalidad tulad nila Tom Cruise, Michael Jordan at Justin Bieber dito nagpupunta para mag-relax. Kung marami naman sa atin ang nahuhumaling sa mga isda, alam niyo bang may mga tao namang may takot o phobia dito? Sila ay may tinatawag na ichthyophobia. Ang may mga ganitong klase ng phobia ay nakakaramdam ng takot kapag nasa barko. Ayaw din nilang pumunta sa dagat kung saan may mga isda at lalong ayaw nilang tumingin sa mga aquarium. Kung may mga underwater-themed resorts, may isang sculptor naman na gumawa ng 400 sculptures sa ilalim ng dagat. Ang pangalan niya ay Jason De Caires Taylor. Tinawag na Silent Evolution ang mga sculpture ni Jason na nasa ilalim ng dagat sa Isla Mujeres National Theme Park sa Mexico. Ang bawat sculpture na matatagpuan sa lalim na 8 metro ay may bigat na 200 tonelada o singbigat ng 10 elepante. At kailangan mong mag-scuba diving para makita ang mga ito. At isang paraan naman para ma-relax tayo gamit ang mga isda ay sa pamamagitan ng food spa. Ang tawag sa isdang ito ay Gara Rufa Fish o Medicine o Doctor Fish. Ang isdang ito ay galing sa fish na body perks pinahiram sa atin kaya nakaka-relax dahil kinakain niya mga patay na balat na nakapalibot sa ating paa at ang pakiramdam ay nakakahilipin. Ang Gara Rufa Fish ay likas na matatagpuan sa Natural Hot Springs sa Kangal, Turkey. Kumakain ito ng lumot sa lugar. Nadiskubre ng mga taga-Kangal na tuwing naliligo sila sa batis ay kinakagat sila ng Gara Rufa Fish. At napansin nila na dahil dito, unti-unting gumagaling ang kanilang mga sakit sa balat. Taong 2012 naman nauso ang fish spa dito sa Pilipinas kung saan binababad ang paa sa tubig na may mga Gara Rufa Fish. Pero dito sa Zenyu Spa, hindi lang paa kundi buong katawan ang pinapapak ng mga isda. Like a jacuzzi na merong mga fish sa loob. So yung mga guests, they can experience to deep clean their whole body. So yung mga fish can nibble off yung mga dry skins or yung mga dead skin cells. Kung mahilig ka namang mag-camping, alam niyo ba na merong tinatawag na fish camp dito sa atin? Sa Sleep with the Fish Overnight Camp ng Ocean Adventure, ang mga batang camper ay maaaring magdala ng kanilang mga sleeping bag at mag-overnight sa fish camp habang napapaligiran ng naglalakiang aquarium na puno ng makukulay na isda. At may baby shark pa. Good morning, kids! Kasama sa fish camp ang pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa isda dahil pwede mo silang matignan ng malapitan.
pwede mo ring pakainin. Siyempre, bago matulog, may storytelling kung paano pakalagaan ang ating yaman dagat. Tutunan ko po na pakain ang mga isda at saka po nalaman ko kung paano sila nabubuhay sa dagat. Hindi ko po makakalimutan yung pagkain pa ng isda tapos makatabi ko po makasama yung mga isda pagtulog ko po. Mahalaga po ang alagaan ng mga fishes kasi kung wala sila, hindi tayo masaya. Ang mga isda na makikita lang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, ngayon pwede na nating makita ng malapitan. Salamat sa mga exhibit at aquarium hotels, hindi lang natin sila napag-aaralan kung di na-enjoy pa ang experience na parang nasa ilalim din tayo ng tubig. Pero lahat ng ito ay hindi natin mararanasan kung unti-unting mauubos ang isda sa dagat dahil sa ating kapabayaan.